Sa squatter sa Parañaque, namumuhay si Alvin, isang mahirap na horse jockey sa Santa Ana Park. Sa kabila ng kanyang dedikasyon sa karera ng kabayo, maliit lamang ang kanyang kita. Ang kanyang inay may sakit sa puso, at ang dalawa niyang nakababatang kapatid ay nag-aaral pa sa high school. Madalas siyang magtuloy-tuloy sa trabaho kahit gutom at pagod, umaasang darating ang araw na gaganda ang kanilang buhay. Maaga pa lamang ay gising na si Alvin. Nagtitimpla siya ng kape habang nagmumuni-muni sa maliit nilang barong-barong. Ang mga dingding nito ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, at ang bawat kaluskos ng kanilang kapitbahay ay rinig na rinig. Habang iniinom niya ang kape, narinig niya ang pag-ubo ng kanyang ina mula sa maliit na kwarto. "Alvin anak, huwag mo na akong alalahanin masyado," wika ng kanyang ina habang pilit na bumabangon sa kabila ng sakit. Halata ang kahinaan sa boses nito. "Nay, huwag kayong mag-alala. Mag-iipon po ako ng pang-check-up ninyo. Kaya ko to," sagot ni Alvin, pilit na nagpapakita ng lakas ng loob kahit ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Habang nagsasalita ang kanyang ina, napaisip si Alvin. Paano niya mababayaran ang mga gamot? Ang kita niya sa pagiging jockey ay halos sapat lang para sa pagkain at baon ng mga kapatid niyang sina John at Liza. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Sa kabila ng hirap, pinipilit niyang maging haligi ng kanilang tahanan. Pagkatapos mag-almusal, tinawag niya ang mga kapatid sa harap ng bahay. Si John, na maghiliw ngunit minsan ay pasaway, ang unang nagsalita. "Kuya, kailan kaya tayo magkakaroon ng magandang bahay? Gusto ko sana ng kwarto na may sariling kama. Pangarap ko rin yan, John. Pero kailangan natin magtiis muna. Importante, mag-aral kayo ng mabuti para sa kinabukasan ninyo," sagot ni Alvin habang hinihimas ang ulo ng kapatid. "Kuya, paano ka na? Halos hindi ka na natutulog," dagdag ni Liza, na bagamat tahimik ay puno ng pag-aalala para sa kanilang kuya. "Okay lang ako, Liza. Basta magtulungan tayo. Ako na ang bahala sa lahat. May darating din na pagkakataon na aahon tayo sa kahirapan," sagot ni Alvin. Sa likod ng kanyang mga salita ay naroon ang pagdududa sa sarili, ngunit ayaw niyang ipakita iyon sa kanyang mga kapatid. Pagdating sa Santa Ana Park, ramdam ni Alvin ang init ng araw. Kahit mahirap ang buhay, masaya siyang nasa lugar kung saan mahal niya ang kanyang ginagawa. Sa tuwing sumasakay siya sa kabayo, nararamdaman niya ang kalayaan at lakas. Subalit alam niyang hindi ito sapat upang tugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. "Alvin, mukhang wala ka sa sarili ngayon," puna ni Mang Ramil, ang kanyang tagapagsanay. "Pasensya na po Mang Ramil. Medyo marami lang akong iniisip," sagot ni Alvin habang inihahanda ang kabayo. "Kailangan mong mag-focus Alvin. Sa susunod na linggo, may malaking karera. Kung manalo ka, malaki ang premyo mo," sabi ni Mang Ramil. Nagningning ang mata ni Alvin sa posibilidad, ngunit kasabay nito ang kaba. "Paano kung matalo ako?" Habang hinahaplos ang kabayo niyang si Kidlat, napaisip siya. "Kailangan kong manalo. Para kay nanay, para kina John at Liza. Hindi ko sila bibiguin." Sa gabing iyon, tahimik ang paligid habang nagkukwentuhan sila ng kanyang ina. "Alvin, alam kong hirap ka na. Pero salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa atin," sabi ng kanyang ina. "Nay, kayo ang lakas ko. Hindi ko kayo pababayaan," sagot ni Alvin habang pinipigilan ang kanyang luha. Sa kanilang mga salita ay naroon ang pagmamahalan ng pamilya. Sa kabila ng kahirapan, sila'y nagkakapit-bisig, umaasa na darating ang araw na makakamit nila ang ginhawa. Sa puso ni Alvin, mayroong apoy na hindi kailanman mawawala, ang pag-asa. Pagkatapos ng isa na namang pagkatalo sa karera, umuwi si Alvin ng mabigat ang pakiramdam. Ang init ng araw at alikabok sa paligid ng Santa Ana Park ay tila sumasalamin sa kanyang pagod na katawan at isip. Habang naglalakad pa uwi, iniisip niya ang mga gastusin sa bahay, ang gamot ng kanyang ina, ang baon ng kanyang mga kapatid, at ang utang sa tindahan. Sa bawat hakbang, tila lalong bumibigat ang kanyang mga paa. "Ganito na lang ba palagi ang buhay namin?" tanong niya sa sarili. "Kailan kaya kami makakaahon?" Habang nasa isang madilim na eskinita malapit sa kanilang bahay, bigla siyang napatigil nang may marinig na kakaibang tunog, tila maliit na tawa mula sa kung saan. Napalingon siya sa paligid, ngunit wala siyang makita. Sa kanyang pag-aakalang guni-guni lamang ito, nagpatuloy siya sa paglakad.
Ngunit maya-maya, isang liwanag ang kumislap sa kanyang harapan. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang maliit na nilalang, isang duwende. Maliit ito, hindi pa hihigit sa isang talampakan ng taas, nakasuot ng berdeng damit, at may mahabang puting balbas. Tila nakakakumbinsi ang maliliit na mata nitong puno ng kabutihan. Alvin, wika ng duwende. Alam kong hirap ka na. Natigilan si Alvin, nag-aalangan kung totoo ba ang nakikita niya o kung siya'y pagod lamang. Sino ka? Tanong niya, bahagyang umaatras. Ako si Titong, isang duwende, sagot ng maliit na nilalang. Matagal na kitang pinagmamasdan. Nakikita ko ang hirap ng iyong buhay, ang pagmamahal mo sa iyong pamilya, at ang sakripisyo mo para sa kanila. Nais kitang tulungan. Naguluhan si Alvin. Tulungan? Anong ibig mong sabihin? At bakit mo ako tutulungan? Ngumiti si Titong. Hindi lahat ng tao ay binibigyan ng gantimpala. Ngunit ikaw Alvin, ikaw ay may pusong dalisay. Ginagawa mo ang lahat para sa mga mahal mo sa buhay, kahit pa ikaw ang nahihirapan. Iyan ang dahilan kung bakit narito ako. Napansin ni Alvin na hawak ni Titong ang isang maliit na garapon na puno ng berdeng pulbos. Binuksan ito ng duwende at inamoy ang loob. Tumayo ang balahibo ni Alvin nang maramdaman ang kakaibang enerhiya na tila sumingaw mula sa garapon. Ano yan? Tanong ni Alvin habang tinitingnan ang garapon. Ito ang mahiwagang pulbos mula sa aming kaharian, sagot ni Titong. Ginawa ito mula sa mga dahon ng mahiwagang puno. Kapag inihalo mo ang isang kutsara nito sa inumin ng iyong kabayo bago ang karera, magiging pinakamabilis ito sa lahat ng kabayo, at walang makakatalo sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Alvin. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot siya. Bakit mo ibibigay sa akin yan? Ano ang kapalit nito? Tanong niya, puno ng pagdududa. Wala itong kapalit, sagot ni Titong. Ang tanging nais ko lang ay makita kang makaalis sa kahirapan. Pero tandaan mo Alvin, ang anumang tagumpay ay may kaakibat na responsibilidad. Ang pulbos na ito ay makakatulong sa'yo, ngunit nasa sayo kung paano mo ito gagamitin. Napaisip si Alvin. Gusto niyang maniwala, ngunit paano kung isa lamang itong panaginip? Ngunit nang maalala niya ang kanyang ina na nahihirapan, ang mga kapatid niyang nag-aaral ng halos walang baon, at ang halos magiba na nilang barong-barong, tila nawalan siya ng dahilan para tumanggi. Paano kung hindi ito gumana? Tanong niya, puno ng kaba. Magtiwala ka, sabi ni Titong. Ngunit tandaan mo, hindi ang pulbos ang magdadala sa iyo ng tagumpay kundi ang iyong determinasyon at pagmamahal sa iyong pamilya. Ito ay gabay lamang. Tumango si Alvin, bagamat may halong takot at pag-aalinlangan. Sige, susubukan ko, sagot niya habang inaabot ang garapon. Ngumiti si Titong. Mabuti. Isa pa, huwag mong ipaalam kahit kanino ang tungkol dito. Ang lihim na ito ay para sa iyo lamang. Muling kumislap ang liwanag, at bago pa man makapagsalita si Alvin, naglaho na si Titong. Habang naglalakad pa uwi, hawak-hawak niya ang garapon. Pinaghalong kaba at pag-asa ang nararamdaman niya. Totoo kaya ito? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naroon ang munting pag-asa na baka ito na ang sagot sa kanilang mga panalangin. Ang araw ng karera ay dumating na, at ang init ng araw ay tila nakadaragdag sa tensyon na nararamdaman ni Alvin. Hawak niya ang malaking garapon ng mahiwagang pulbos, maingat niyang tinimpla ang isang kutsara nito sa inumin ng kanyang kabayo na si Kidlat. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinasali ng pulbos sa tubig, sabay bumulong, ito na. Para ito sa pamilya ko. Habang iniinom ni Kidlat ang tubig, napansin niyang tila lumaki ang mga mata ng kabayo. Hindi niya alam kung imahinasyon lamang ito, ngunit naramdaman niyang tila may kakaibang enerhiya sa paligid nila. Pilit niyang itinatago ang kaba at umaasang gagana ang mahiwagang pulbos. Habang naglalakad sila papunta sa starting line, ramdam ni Alvin ang bigat ng bawat hakbang. Tila bawat mata sa Santa Ana Park ay nakatingin sa kanila, na parang alam ng lahat na may kakaibang mangyayari. Nilapitan siya ni Mang Ramil, ang kanyang tagapagsanay. Alvin, kakaiba ang kilos ni Kidlat ngayon ah. Mukhang handa siyang manalo, ani Mang Ramil habang sinisipat ang kabayo. Ngumiti si Alvin, pilit na itinatago ang kanyang lihim. Dasal lang po at tiwala kay Kidlat, maikli niyang sagot. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya mapakali. Paano kung hindi gumana? Paano kung matalo ulit kami? Tanong niya sa sarili habang hinahaplos ang makinis na balahibo ni Kidlat.
Sa kabila ng pag-aalinlangan, may bahagi ng kanyang puso ang naniniwala sa sinabi ni Titong. Sa grandstand, nagsimula ng magingay ang mga tao. Ang mga tao ay nag-usap-usap. Si Kidlat, hindi naman yan nananalo. Masasayang lang ang taya mo dyan, sabi ng isang lalaki. Oo nga, pero parang may kakaiba sa kanya ngayon, sagot ng isa pa. Tingnan mo, parang ang gaan ng kilos niya. Habang nakasakay na si Alvin kay Kidlat, malalim niyang hinugot ang hininga at bumulong, Kidlat, ito na ang pagkakataon natin. Para ito kay Nanay, kay Jun, at kay Liza. Kailangan natin itong gawin. Sa pagputok ng baril, nagsimula ang karera. Sa unang bahagi, halos magkakapantay ang mga kabayo, ngunit biglang naramdaman ni Alvin ang kakaibang lakas ni Kidlat. Tila nagliyab ang mga paa nito habang binabaybay ang track. Ramdam niya ang bawat pintig ng kabayo sa ilalim niya, mabilis at malakas. Ang bilis niya, para nga siyang isang tunay na kidlat, sigaw ng isang manunood. Sa grandstand, nagulat ang mga tao. Anong nangyari kay Kidlat? Hindi naman ganyan kabilis yan dati, bulalas ng isang manunood habang hawak ang tiket niya. Kung alam ko lang, sana sa kanya na lang ako tumaya. Si Alvin, bagamat tuwang-tuwa, ay hindi pa rin makapaniwala. Totoo ba ito? Gawa ba ito ng pulbos o ng determinasyon namin? Tanong niya sa sarili habang patuloy na pinapatakbo si Kidlat. Ang kaba ay napalitan ng isang di maipaliwanag na kasiyahan. Sa huling bahagi ng karera, si Kidlat ay halos hindi na maabutan ng ibang kabayo. Pagdating nila sa finish line, ang agwat ay sobrang layo, halos hindi ka panipaniwala. Sa pagkapanalo nila, sumabog ang hiyawan sa Santa Ana Park. Tumayo ang mga tao, pumalakpak, at nagsigawan. Panalo si Alvin. Panalo si Kidlat, sigaw ng announcer. Tumigil si Alvin sa harap ng grandstand at niyakap si Kidlat. Salamat kaibigan. Hindi ko magagawa ito kung wala ka, bulong niya habang hinihimas ang leeg ng kabayo. Pagkatapos ng karera, dinagsa si Alvin ng mga tao. Maraming tumaya kay Kidlat ang nag-abot ng balato. Alvin, ito, salamat sa panalo, ang laki ng kita ko, sabi ng isa habang iniabot ang ilang libo. Si Alvin, bagamat masaya, ay tahimik lamang na tinanggap ang lahat. Sa kanyang isipan, iniisip niya ang sinabi ni Titong. Gamitin ito para sa mabuti, paalala ng duwende. Pagka-uwi, inipon ni Alvin ang premyo at balato. Habang tinitingnan niya ang perang hawak, bumalik sa isipan niya ang imahe ng kanyang ina na nahihirapan, ang kanyang mga kapatid na halos walang baon sa eskwela, at ang kanilang bahay na halos magiba na. Para ito sa inyo, bulong niya sa sarili, habang marahang pinipigilan ang luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, napuno siya ng bagong pag-asa. Ang tagumpay na ito ay simula pa lamang ng mas maganda nilang kinabukasan. Ang bawat karera ay tila nagiging malaking tagumpay para kay Alvin at kay Kidlat. Sunod-sunod ang kanilang panalo, at hindi nagtagal, napansin na sila ng media. Sa mga pahayagan, naglabasan ang mga artikulo tungkol sa hari ng Santa Ana Park. Ang mga headline ay puno ng papuri, Alvin, ang jockey na walang talo, at ang kabayong napakabilis, si Kidlat. Ang social media ay nag-uumapaw sa mga video ng kanyang karera, at ang mga tao ay tuwang-tuwa sa bilis at liksi ng kanyang kabayo. Isang araw, may isang reporter mula sa isang kilalang TV network ang dumalaw sa Santa Ana Park upang makapanayam si Alvin. Alvin, maraming salamat sa oras mo. Una sa lahat, congratulations sa sunod-sunod mong tagumpay. Ano ang pakiramdam na ikaw ang pinakatanyag na jockey ngayon? Bahagyang ngumiti si Alvin at sinubukang kontrolin ang kaba. Nakakatuwa po, pero sa totoo lang, iniisip ko lang palagi kung paano ko gagawin ang best ko sa bawat karera. Hindi ko po talaga inasahan na magiging ganito ang buhay ko. Marami ang nagtatanong, ano ang sikreto mo? Bakit tila hindi ka kayang talunin ng iyong mga kalaban sa bawat karera? Saglit na tumigil si Alvin bago sumagot. Alam niyang hindi niya maaaring banggitin ang mahiwagang pulbos. Siguro po, tiwala sa kabayo ko. Si Kidlat po ay hindi lang partner sa karera, kundi parang pamilya ko na rin. Marami rin ang humahanga sa iyo dahil ginagamit mo ang iyong premyo para sa pamilya mo. Maaari mo bang ibahagi sa amin ang kwento ng iyong inspirasyon? Napatingin si Alvin sa malayo, at muling naalala ang kanyang ina na dati nakaratay sa kama, ang kanyang mga kapatid na halos walang baon sa eskwela, at ang kanilang barong-barong sa Parañaque.
Ang inspirasyon ko po ay ang pamilya ko. Lumaki po kami sa hirap. Ang nanay ko po ay may sakit, at ang dalawang kapatid ko ay nag-aaral pa. Ginagawa ko po ang lahat para mabigyan sila ng mas magandang buhay. Dahil sa kanyang mga premyo, napagamot ni Alvin ang kanyang ina. Isang araw, habang kasama niya ito sa ospital para sa pagpapagamot nito, hindi niya maiwasang mapaluhan nang makita ang ngiti ng kanyang ina. Anak, parang milagro ito. Ang lakas ko na ulit, sabi ng kanyang ina habang hinahawakan ng kanyang kamay. Nay, hindi milagro yan. Ginawa ko lang po ang lahat ng kaya ko para sa inyo, sagot ni Alvin, pilit na pinipigilan ang luha. Pero sa likod ng kanyang mga salita, alam niyang ang mahiwagang pulbos ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong ito. Nailipat din niya ang kanyang mga kapatid sa mas magandang paaralan. Sa unang araw ni John sa eskwela, nagulat ito sa kaluwagan ng mga pasilidad. Kuya, ang laki ng library nila. May computer pa, sabi nito na parang bata. Si Liza naman ay naging mas aktibo sa mga school activities dahil hindi na siya nag-aalala sa kanilang pinansyal na kalagayan. Kuya, salamat talaga. Pangako, mag-aaral kami ng mabuti, sabi nito habang niyayakap siya. Nang maipon ni Alvin ang sapat na pera, inilipat niya ang kanyang pamilya mula sa squatter sa Parañaque patungo sa isang komportableng kondominium sa Maynila. Nang unang makita ng kanyang ina ang kanilang bagong tahanan, hindi ito makapaniwala. Anak, hindi ko inakalang makakalipat tayo sa ganito kagandang lugar, sabi ng kanyang ina habang umiikot sa sala. Nay, para po sa inyo to. Para hindi na kayo mahirapan, sagot ni Alvin, ngunit sa likod ng ngiti ay naroon pa rin ang kaba sa kanyang puso. Isang gabi, habang mag-isa si Alvin sa balcony ng kanilang kondo, pinagmasdan niya ang mga ilaw ng lungsod. Hawak niya ang mahiwagang garapon ng pulbos. Alam niyang utang niya sa garapon ang lahat ng kanilang tagumpay. Bakit ganito? Ang lahat ng ito ay parang panaginip, pero alam kong hindi ko kayang gawin ito ng mag-isa, bulong niya sa hangin. Pumasok sa kanyang isip ang tanong, paano kung biglang mawala ang pulbos? Paano kung bumalik kami sa hirap? Sa panaginip niya, dumating muli si Titong. Nakangiti ang duwende ngunit tila alam ang iniisip ni Alvin. Alvin, bakit ka natatakot? Tanong ni Titong. Titong, lahat ng ito ay dahil sa pulbos. Paano kung mawala ito? Ano ang mangyayari sa amin? Sagot ni Alvin, puno ng pag-aalala. Ngumiti si Titong. Alvin, tandaan mo, ang pulbos ay tulong lamang. Ang tunay na tagumpay mo ay galing sa iyong pagsusumikap at pagmamahal sa pamilya mo. Hindi ang pulbos ang dahilan kung bakit mahal ka ng mga tao o bakit ka nagtatagumpay. Ikaw mismo ang gumawa ng paraan. Nagising si Alvin na may bahagyang ginhawa sa kanyang puso, ngunit nanatili ang pangamba. Sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang magpatuloy, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya. Sa likod ng tagumpay ay ang mas malalim na tanong, hanggang kailan magtatagal ang lahat ng ito? Maaliwalas ang umaga nang magpunta si Alvin sa Santa Ana Park para sa isa pang araw ng ensayo. Kasama niya si Kidlat, na tila mas masigla kaysa dati. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-aayos ng mga kagamitan, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Matangkad ito, maayos ang bihis, at halatang mayaman. Nakasuot ito ng mamahaling relo at sapatos na nagliliwanag sa sikat ng araw. Ikaw ba si Alvin? Tanong ng lalaki na may mababang boses. Opo sir, ano po ang maitutulong ko? Sagot ni Alvin, medyo nagtataka. Alvin, ako si Renato Navarro. Isa akong negosyante, at marami akong koneksyon dito sa Santa Ana Park. Alam kong magaling ka, at alam kong walang makakatalo sa kabayo mo na si Kidlat. Huminto ito saglit, tumitig ng diretso kay Alvin, at ngumiti ng kakaiba. Kaya nga gusto kitang kausapin. Bahagyang nagduda si Alvin, ngunit nagpasya siyang makinig. Ano po iyon sir? Lumapit pa si Mr. Navarro, inilapit ang kanyang mukha kay Alvin, at binulungan ito. Tingnan mo, Alvin, patuloy ni Mr. Navarro. Sa susunod na karera, gusto kong magpatalo ka. Hayaan mo ang isa sa mga kabayo ko na manalo. Kapalit nito, bibigyan kita ng halagang hindi mo pa kinikita kahit kailan. Kumuha siya ng envelope mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Alvin. Hindi tinanggap ni Alvin ang envelope. Pasensya na po, pero hindi ko po alam kung kaya kong gawin yan, sagot niya, halatang naguguluhan. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon,
Sagot ni Mr. Navarro. Pero tandaan mo, kung tatanggihan mo ang alok ko, baka may mangyari sa kabayo mong si Kidlat. Dumilim ang tono ng kanyang boses, at ang kanyang ngiti ay tila naging banta. Sana maintindihan mo kung ano ang sinasabi ko. Pag-alis ni Mr. Navarro, naiwan si Alvin na tila dinagukan ng malaking problema. Nagsimula siyang maglakad pa uwi, ngunit ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Paano kung totoong saktan nila si Kidlat? Paano kung mawala ang lahat ng pinaghirapan ko? Tanong niya sa sarili. Sa kanilang bahay, kinausap niya ang kanyang ina, ngunit hindi niya binanggit ang detalye ng alok ni Mr. Navarro. Nay, kung may bagay po ba na makakapagbigay ng malaking pera pero labag sa prinsipyo natin, gagawin niyo po ba? Tanong ni Alvin habang inihahanda ang hapunan. Saglit na nag-isip ang kanyang ina. Alvin, hindi lahat ng pera ay makakabuti. Kung ang paraan para makuha ito ay mali, baka mas lalo lang itong magdala ng problema. Napabuntong hininga si Alvin. Sa kanyang isipan, naiisip niya ang malaking responsibilidad na dala ng kanyang pamilya. Paano kung ito na lang ang paraan para masiguro ang kinabukasan nila? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan, dinala ni Alvin si Kidlat sa Santa Ana Park para sa susunod na karera. Habang hawak ang garapon ng pulbos, pinilit niyang gawing malinaw ang kanyang desisyon. Hindi kita pa iinumin ngayon, Kidlat, sabi niya sa kabayo. Kung matalo tayo, at least mapoprotektahan kita at hindi ka nila sasaktan. Habang nakapila ang mga kabayo sa starting line, ramdam ni Alvin ang kabog ng kanyang dibdib. Ang mga salita ni Mr. Navarro ay parang hangin na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Pagputok ng baril, nagsimula ang karera. Tumakbo si Kidlat ng may bilis, ngunit hindi kasing bilis ng dati. Sa unang bahagi ng karera, nasa likod sila ng 3 kabayo. Naramdaman ni Alvin ang kaba. Hindi tayo mananalo, naisip niya, ngunit kasabay nito ay ang kaunting ginhawa na tinupad niya ang kasunduan. Ngunit sa kalagitnaan ng karera, biglang nagbago ang lahat. Tila nakahanap ng panibagong lakas si Kidlat. Ang kanyang mga yabag ay naging mas mabilis, at mas matatag. Isa-isa niyang nilagpasan ang ibang mga kabayo. Sa huling kurba ng track, si Kidlat na ang namunguna. Ramdam ni Alvin ang tibok ng kanyang puso habang pinapatnubayan ang kabayo. Imposible, bulong niya sa sarili. Hindi ko siya pinainom ng pulbos. Sa pagtatapos ng karera, muling nauna si Kidlat sa finish line. Ang grandstand ay sumabog sa hiyawan, at ang announcer ay malakas na nagsabi, panalo na naman si Alvin at Kidlat. Habang bumababa si Alvin mula kay Kidlat, napansin niyang papalapit si Mr. Navarro. Ang mukha nito ay galit na galit, at ang 2 bodyguard niya ay nakasunod dito. Tumigil ito sa harap ni Alvin, at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Alvin, sinabi ko sa iyo na magpatalo ka, bulong nito ng mariin, ngunit puno ng galit. Sinira mo ang plano ko. Huwag kang magkakamaling balewalain ulit ang sinasabi ko. Hindi natinag si Alvin. Pasensya na po, pero hindi ko kayang ipatalo si Kidlat. Hindi iyon tama, at hindi iyon nararapat para sa kanya. Tumalikod si Mr. Navarro at umalis, ngunit bakas sa kilos nito ang galit at banta. Alam ni Alvin na hindi pa ito ang huli nilang pagkikita. Sa gabing iyon, habang pinapaliguan niya si Kidlat, muling bumalik ang mga tanong sa kanyang isipan. Bakit ka nanalo pa rin, Kidlat? Hindi kita pinainom ng pulbos, pero para bang nasa dugo mo na ang mahika. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ni Alvin ang kaunting ginhawa. Ginawa natin ang tama, Kidlat, bulong niya. At kahit anong mangyari, pipiliin ko pa rin ang prinsipyo natin kaysa sa kasamaan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi magtatapos dito ang laban. Matapos ang huling karera kung saan muling nanalo si Alvin at si Kidlat, tila mas tahimik ang araw na sumunod. Sa isip ni Alvin, maaaring natanggap na ni Mr. Navarro ang pagkatalo. Ngunit hindi niya alam, ang panganib ay paparating. Sa kulungan ni Kidlat, abala si Alvin sa pagpapakain sa kabayo matapos itong paliguan. Nagniningning ang balahibo ni Kidlat sa ilalim ng ilaw, at tila kalmado ito habang ngumunguya ng damo. Ang galing mo talaga, Kidlat, bulong ni Alvin habang hinahaplos ang leeg ng kabayo. Biglang may narinig siyang mabibigat na yabag mula sa labas ng kulungan. Bumukas ang pintuan, at 3 lalaki na mukhang maton ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit, at sa likod nila ay si Mr. Navarro, nanunood mula sa malayo. Alvin,
sabi ng isa sa mga lalaki na tila pinuno ng grupo. Oras na para magbayad ka. Tumayo si Alvin mula sa pagkakaupo at hinarap sila. Anong ibig niyong sabihin? Wala akong atraso sa inyo. Huwag ka nang magkunwari, sabi ng lalaki, palapit kay Alvin. Binalewala mo ang sinabi ni Mr. Navarro. Ngayon, sisiguraduhin namin na magsisisi ka. Anong gagawin niyo? Tanong ni Alvin, pilit na pinapanatili ang kanyang tapang. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang takot para sa sarili at kay Kidlat. Tatanggalin namin ang problema, sagot ng lalaki, sabay tingin kay Kidlat. Kukunin namin ang kabayo mo. Kung hindi, baka hindi mo na makita pa ang umaga. Habang papalapit ang mga lalaki kay Kidlat, mabilis na napaatras si Alvin. Napatingin siya sa paligid, pilit na naghahanap ng paraan para mailigtas ang kabayo. Sa ilalim ng kanyang hininga, bumulong siya, Titong, kailangan kita. Hindi ko ito kayang harapin mag-isa. Mula sa isang sulok ng kulungan, biglang may dumaaloy na malamig na hangin. Ang ilaw sa paligid ay tila kumislap, at mula sa anino ay lumitaw si Titong, ang maliit na duwende na kanyang kaibigan. Alvin, sabi ni Titong, nakangiti ngunit seryoso. Narinig ko ang panawagan mo. Huwag kang mag-alala, ang kabutihan ay laging may kakampi. Itinaas ni Titong ang kanyang kamay, at biglang nagliwanag ang paligid. Si Kidlat, na tahimik na nakatayo, ay biglang tumindig ng mataas. Ang kanyang mga mata ay nagningning na parang apoy, at tila lumakas ang kanyang bawat galaw. Ang mga lalaki ay natigilan, halatang hindi nila inaasahan ang nakita. Ano to? Sigaw ng isa sa kanila, halatang natatakot. Habang nag-aalangan ang mga lalaki, biglang sumipa si Kidlat. Tumama ito sa tiyan ng isa, dahilan para ito'y tumilapon sa pader ng kulungan. Ang dalawa pang lalaki ay napaatras, ngunit hindi pinayagan ni Kidlat na makatakas sila. Sa bawat galaw ng kabayo, ramdam ang kakaibang lakas at tapang. Ang isa pang lalaki ay sumubok na lumapit kay Alvin, ngunit bago pa nito magawa, tinamaan siya ng isa pang sipa mula kay Kidlat. Ang ikatlong lalaki ay tumakbo palabas, halatang hindi na kayang harapin ang kabayo. Mula sa labas ng kulungan, nanunood si Mr. Navarro. Nakita niya kung paano natalo ng kabayo ni Alvin ang kanyang mga tauhan. Sa mukha nito ay halatang galit, ngunit napagtanto niyang wala siyang magagawa sa pagkakataong iyon. Nakaligtas ka ngayon, Alvin, sigaw niya. Pero hindi pa ako natatapos sa'yo. Tumalikod ito at naglakad palayo. Matapos ang lahat, lumapit si Titong kay Alvin. Alvin, huwag kang matakot. Ang tapang mo sa paggawa ng tama ang dahilan kung bakit narito ako para tulungan ka. Napatingin si Alvin kay Kidlat, na ngayon ay muling kumalma. Salamat, Titong. Hindi ko alam kung paano ko ito magagawa nang wala ka. Hindi ko hahayaan na masaktan si Kidlat dahil lang sa kasakiman ng iba. Ngumiti si Titong. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang mahalaga, patuloy kang naninindigan para sa tama. Habang pinapakain ni Alvin si Kidlat matapos ang insidente, napaisip siya sa mga nangyari. Hinaplos niya ang kabayo at nagsalita, Kidlat, hindi ko alam kung paano natin nalampasan ito, pero salamat sa tapang mo at sa tulong na rin ni Titong. Hindi ko hahayaang sirain nila ang lahat ng pinaghirapan natin. Tila tumingin si Kidlat sa kanya, at sa mata nito ay naroon ang mensahe ng tiwala at pagmamahal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alvin ang mas malalim na koneksyon sa kanyang kabayo, isang samahang mas matibay pa kaysa sa anumang banta. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok na hinarap ni Alvin, mula sa mga banta ng negosyanteng si Mr. Navarro hanggang sa pagharap sa sariling takot at pagdududa, napagtanto niyang ang tagumpay ay higit pa sa pansariling kapakinabangan. Nakita niya na ang tunay na halaga ng tagumpay ay ang epekto nito sa mga taong mahal niya. Sa isang hapunan sa kanilang kondo, pinulong ni Alvin ang kanyang pamilya. Nakaupo sa mesa ang kanyang ina, na ngayon ay malusog na at may sigla sa mukha, kasama ang kanyang mga kapatid na sina John at Liza, na parehong nag-aaral sa magagandang paaralan. Alvin, mukhang malalim ang iniisip mo, puna ng kanyang ina habang hinahainan siya ng pagkain. Napangiti si Alvin. Nay, gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo po, sa lahat ng sakripisyo nyo para sa amin. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po mararating kung nasaan ako ngayon. Ano ka ba, anak? Sagot ng kanyang ina, hawak ang kanyang kamay. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban sa sakit. Ang mga tagumpay mo,
Ang pagmamahal mo sa amin, iyan ang naging lakas ko. Sumingit si Jun, na ngayon mas seryoso na. Kuya, salamat din. Hindi mo kami binitiwan. Ang lahat ng ginagawa mo ay ramdam namin. Pangako, magtatapos ako at magiging mabuti akong tao, tulad mo. Ngumiti rin si Liza. Kuya, ang dami mong naituro sa amin. Na kahit anong hirap, basta tama ang ginagawa, may magandang mangyayari. Sa sandaling iyon, napuno ng init ang puso ni Alvin. Ang kanyang mga sakripisyo, tagumpay, at laban ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Sa patuloy na paglabas ni Alvin sa mga karera, marami ang nag-alok sa kanya ng mga shortcut, mga pandaraya, mga kasunduan, at mga panloloko upang mas mabilis na magtagumpay. Ngunit sa bawat tukso, tumanggi si Alvin. Isang araw, lumapit ang kanyang tagapagsanay na si Mang Ramil. Alvin, ang daming tao ang gustong makipag-usap sa'yo. May mga alok na parang napakahirap tanggihan, di ba? Ngumiti si Alvin at umiling. Mang Ramil, natutunan ko na po. Hindi ko kailangang mandaya para magtagumpay. Ang tagumpay po na galing sa kasinungalingan ay hindi totoong tagumpay. Napabuntong hininga si Mang Ramil, ngunit bakas sa mukha nito ang pagmamalaki. Iba ka talaga, Alvin. Iba ang prinsipyo mo. Ipagpatuloy mo yan, anak. Sa tulong ng kanyang mga premyo, nakapagpatayo si Alvin ng maliit na negosyo para sa kanyang ina. Isang tindahan ng damit na ngayon pinamamahalaan nito. Si Jun, na mahilig sa teknolohiya, ay nakakuha ng scholarship sa isang prestihiyosong universidad, habang si Liza ay naging aktibo sa mga community outreach program ng kanilang paaralan. Sa kabila ng kanilang ginhawa, nanatili silang mapagpakumbaba. Isang araw, naglakad sila sa dating squatter sa Parañaque upang magbigay ng tulong sa mga kakilala nilang nahihirapan pa rin. Kuya, ang dami pa rin palang naghihirap dito, sabi ni Liza habang nag-aabot ng pagkain sa mga bata. Oo, Liza, sagot ni Alvin. Kaya hindi natin dapat kalimutan kung saan tayo nanggaling. Ang mga taong ito, sila rin ang nagtulak sa akin para magsikap. Hindi natin sila pwedeng kalimutan. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nagpapahinga si Alvin sa kanyang kwarto, biglang nagpakita si Titong. Alvin, napansin ko ang mga ginagawa mo. Pinagmamalaki kita, sabi ng duwende habang nakangiti. Titong, sabi ni Alvin, halatang nagulat ngunit masaya. Hindi ko alam kung paano kita mapasasalamatan. Ang lahat ng ito, hindi mangyayari kung hindi dahil sa'yo. Ngumiti si Titong. Hindi mo kailangang magpasalamat, Alvin. Ang pulbos ay gabay lamang. Ang totoong lakas ay nasa puso mo. Ikaw ang gumawa ng paraan para magtagumpay, hindi ang mahika. Bakit mo ako tinulungan, Titong? Tanong ni Alvin, puno ng kuryosidad. Dahil nakita ko ang puso mo, sagot ng duwende. Ang pagmamahal mo sa pamilya mo, ang tapang mo sa paggawa ng tama, iyan ang dahilan kung bakit nararapat kang tulungan. Mula sa sandaling iyon, nagpatuloy si Alvin sa kanyang karera hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga taong umaasa sa kanya. Ginamit niya ang bahagi ng kanyang mga premyo para magbigay ng scholarship sa mga kabataang nangangarap ding maging horse jockey, at para tumulong sa komunidad na iniwan nila. Habang minamasdan ni Alvin si Kidlat sa kulungan, hinaplos niya ito at bumulong, "Salamat sa lahat, kaibigan. Ikaw ang naging daan ko sa lahat ng ito. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin." Ang kanilang dating payak na pamumuhay ay napalitan ng kaginhawaan, ngunit nanatili ang kanilang mga paa sa lupa. Hindi nalaman ng sino man ang tungkol sa mahiwagang pulbos at kay Titong. Nanatiling lihim ang kabutihan ng duwende na nagbigay ng pag-asa sa kanilang buhay. Sa pagtatapos ng araw, alam ni Alvin na ang pinakamahalagang aral ay ang manatiling totoo sa sarili, gumawa ng tama, at mahalin ang pamilya. Sa bawat karera, sa bawat tagumpay, naroon ang mensahe ni Titong, na ang tunay na tagumpay ay ang tagumpay na may puso.